ito development balita tayo dito sa nangyari ng pag-deadball dito sa isang BBM vloggers na si Mima Alicia at sa huling balita buhay ang kanyang live-in partner. At riding in tandem nga ang mga suspect na kumitil nga dito sa buhay ni Mima Alicia. Pakinggan natin ang DCMM. Colonel, natukoy niyo na ho yung pagkakakilanlan tsaka yung pagtugis, kamusta? riding in tandem, tsaka yung pagtugis po. Opo. Sa ngayon po, patuloy pa rin po yung ating sinasagawang investigasyon. Patuloy pa rin po yung ating forward and backtracking, yung pag-review po ng CCTV upang malocate po natin and eventually ma-identify at ma-arresto po natin yung mga suspect. Ano pong motive na lumalabas, Colonel Goforth? Well, alam naman natin na kilala itong si Alicia na isang vlogger, isang kritiko po, kritiko, Okay. isang matapang na nagbibigay ng komento. Of course, lahat po yan is iimbestigahan po natin. At may iimbestigahan po rin natin yung isang anggulo na kung saan meron daw pong pinasuhan itong ating biktima. Oo. And eventually, nung kinasuhan niya, yung biktima is kinasuhan din siya. So, lahat po yan ay iimbestigahan po natin. Pero sir, sa investigation po ninyo, ang target talaga itong babae? Lumalabas po, base puro sa tama at talagang pinuntirya is itong babae po, si Alicia po. Okay, At ayan nga mga kababayan na magiging malawak ang investigasyon na ito at nakatutok ang ating mga otoridad. Dahil sa lumalabas nga ng mga balita, ang tinarget lang talaga itong vlogger nga na si Mima Alicia. Kung baga nadamay na lang yung kanyang kinakasamang live-in partner. Kaya sa mga kababayan nating mga panatiko na napakahihilig magbanta sa buhay ng tao, maging aral itong kaso ni Mima Alicia dahil magiging sakop, sigurado magiging sakop ng investigasyon dyan yung mga post niya sa social media at yung mga taong nagbabanta sa kanyang buhay. At sa kasalukuyan nga, nakikita natin na talagang double standard ang ating mga kababayan dahil yung mga lumalabas na mga mensahe at mga reaction sa social media, mayroon pa talagang mga natutuwa. Ganyan na ba mga kababayan, talagang naging kababa ang moral nating mga Pilipino? Abay, noong araw, hindi ganyan. Ang mga Pilipino ay marespeto sa buhay, marespeto sa kapwa. Pero ngayon, tingnan nyo, sa culture of violence na iminulat, na isinaksak sa ating mga pag-iisip, naging katawa-tawa na ang pagkamatay, naging katawa-tawa na ang pagkawala ng buhay ng isang tao. Humihingi tayo ng hustisya sa mga kababayan nating naging biktima ng mga kriminal, pero bakit sa kaso ng ating kababayan na ito na naiiba lang ang paniniwala niya sa politika, pinagtatawanan? Masaya pa kayo? Ganyan na ba talaga kababaw ang moral natin bilang mga Pilipino? Huwag nating hayaan na lumugmok tayo sa ganitong klaseng kultura mga kababayan. Huwag nating hayaan na tuluyang mawala ang ating respeto sa buhay, ang ating mataas na moral bilang Pilipino. Kaya maging aral sa atin ito mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababayan nating napakahihilig magbanta sa social media dahil sigurado parte kayo ng magiging investigasyon sa pagkawala nga ng buhay ng isang vlogger na ito. Sige lang, ipagpatuloy nyo lang yan, kayo lang din ang magdadala niyan.